ang tanong diyan, how to be a Jollibee investment partner. Ito yung so, nung pinost namin 'to, ito yung ah, maraming engagement 'pag may nagtanong ng ganito. Kaya namin gawa ng webinar o slides yung how to be a Jollibee investment partner. Okay? So, kung paano niyo malaman or eto po, how to be an yun. Hindi lang naman po Jollibee. Pati din yung mga malalaking company sa Pilipinas. Pwede din tayong magiging partner nila or magiging partner natin sila. Okay? So, a brief history na-play natin to kanina. Okay? So paano maging kasosyo sa Jollibee? Meron po tayong tinatawag na three ways. Three ways how to become an Jollibee partner. Okay? Una is, bakit ayaw? Yes. Ano sa tingin niyo una? Na-flash ko na kanina yan eh. Ano sa tingin niyo unang paraan para magiging kasosyo natin si Jollibee? Meron kayo idea? Ano yun? Yun. Direct selling? Direct Franchise? selling? Ano yun? Parang online selling lang ah. Okay. One way is franchise. Pero tingnan muna natin yung kung franchise, ba't ay, okay. Kung Direct franchise, investment. pangalawa is yung direct investing. Ibig sabihin, papasok ka sa stock market, bibili ka ng shares ni Jollibee. Hindi ka papasok dun sa tindahan ni Jollibee, ha? At yan yung yan yung sa stock market, yung direct investing. At meron tayong tinatawag na indirect. Hindi indirect selling, ha? Indirect investing through mutual fund. Okay? Unahin natin, isa-isahin natin. Ano ba ibig sabihin? Pag sinabing franchising, may idea kayo kung magkano kailangan natin para makapag-franchise tayo kay Jollibee? 1 Type nyo nga. million, 500. Type nyo. Tingnan natin kung sino yung tatama. 50 million. 30 million. 30 million yung tinype mo. Okay. Saan na pa? Ano pa? Meron pa. Malapit-lapit na yung 30 million eh. 50. Kasi 50? Yeah, 50 million. Medyo malaki naman masyado yung 500. Ah. Okay? So, ang franchising total capital investment pag nag-franchise ka sa Jollibee is around 35 to 55 million. Okay? Ang tanong dyan, meron na ba tayo niyan? Wala pa. Yun lang. Wala pa tayo yan. Kaya andito tayo ngayon. Nakikinig tayo sa Mutual Fund 101 kasi wala pa tayong ganyang kalaking halaga. Diba? Kung wala pa tayo niyan, medyo kalimutan muna natin yan. Balikan na lang natin pag may pera na tayo. Okay? Doon tayo sa pangalawa. Yung tinatawag na direct investing through stock market. Ito yon. Direct investing, ibig sabihin, mag-invest ka sa stock market, buying shares ni Jollibee or any other big companies na pwede kang kumita, pwede kang mag-earn ng dividend, pwede ka rin mag-earn ng income and capital appreciation. Maraming klaseng income dyan sa stock market investing. Pag sinabing stock market is yung Philippine Stock Exchange. Doon ka bibili ng shares ni Jollibee. Okay? Halimbawa, explain lang natin. Idadaan natin sa bigas. Pagka ikaw ay halimbawa bumili ka ng bigas, ang bili mo is pakinggan nyo ha. Ano nyo, kung may calculator kayo, pwede kayong gumamit ng calculator. Kung bumili kayo ng bigas, 30 pesos per kilo, wala namang 30 pesos na ngayon, ba? So, halimbawa, bumili ka ng 30 pesos lang yung bili mo ng bigas at bumili ka ng 10 kilo. Magkano ang kailangan mong bayaran sa 10 kilo? 300. Yun, galing. Sino ba yun?
Si Pel po. Ayun, di ba magaling pala to. Magaling sa palengke ito eh. Ito talaga ikaw na yung namimili sa bahay niyo ba kaya ikaw ang namimili? Okay? Yeah, So, kung 30 pesos per kilo, 10 kilo, ang babayaran mo is 300. 300 pesos. Okay? So, ngayon, pagdating ng yung bigas mo na yon, nilagay mo lang sa bodega mo or sa warehouse mo. So, yung 30 pesos per kilo after 3 to 6 months nagiging Mataas 40 na. pesos per kilo na siya. Hmm. Yeah? So ngayon, kung ibebenta mo siya, magkano kaya ang benta mo? 40 pesos. 40 per Kasi kilo. medyo may 10 kilo ka na di Tumaas. ba? Markup kada kilo. Hmm. So, sa 10 kilo, pag ibinenta mo siya ng 40 pesos per kilo, magkano? 400. Ayun. Di ba? So, may Tumaas. kita kang 100. 100 kasi 300 yung bili mo eh. Nung binenta mo na naging 40 na siya, binenta mo siya, meron ka ng kita na 100 pesos. Tama? So, Tama. ganun din sa Jollibee. Halimbawa, bumili ka nung 2020, ang price per share ni Jollibee is 140 pesos. Okay? Nung 2021, nagiging 202. 2022, nagiging 225. Nung 2023, naging 230. 2024, nagiging 250. Okay? So, ngayon, kung nag-invest ka nung 2020, nag-invest ka ng 100,000 na bumili ka ng shares ni Jollibee, worth 100,000 nung 2020, ang market value mo ngayon, kung sakaling ngayon is, kung ngayon ay 2024, halimbawa, kung 2024, ang market value ng investment mo is 150,000, 52,000 mahigit. So, ibig sabihin, kumita ka. Kumita ba o hindi? Kumita. Kumita, di ba? So, ganun din sa stock market. Pag bumili ka mura, bibenta mo ng mahal, kikita ka. Parang sa palengke lang din yan. Di ba? Ang problema lang, ito yung presyo yung price niya noong, kung titingnan nyo dyan, si Jollibee, ang price per share niya is, tingnan nyo, 226 noong February 3, 2025. 226. Ngayon, tingnan nyo, bumaba siya ng 189. So, ibig sabihin, pag bumagsak yung price ng Jollibee or ng any other stock market na public listed ng mga companies, ibig sabihin, may malaking chance tayong makahabol or makabili ng mura para pwede mong ibenta pag nagmahal na siya. Ba? Imaginein mo, kung bibili ka ngayon at babalik siya sa presyo na 226, magkano na yung kikitain mo per share? Tama? So, ganun lang din ang sa stock market. Ang problema lang dito sa stock market is kailan ka bibili. Paano mo malalaman kung anong company? Hindi lang naman si Jollibee ang magandang bilhin eh. Di ba? So, kailan mo malalaman kung anong company ang bibilhin mo, magkano yung bibilhin mo, ilang shares ang bibilhin mo, di ba? At kailan mo ibebenta. So medyo madugo to. Okay? Kung ikaw wala ka pang idea about stock market, ang pinakamainam na gagawin natin, punta tayo sa pangatlo. Okay? Pangatlong paraan, yung tinatawag nating indirect investing. Indirect. Kasi pagka dito ka sa stock market, ito yung direct investing, ikaw lang mag-isa magde-decide eh. Hmm. So, ang tanong, kung alam mo na ba, kung nag-aaral ka pa lang, hindi natin pwedeng i-recommend ang direct investing. Dito ka muna. Kung gusto mo mag-invest sa stock market, pumasok ka muna sa mutual fund investing o tinatawag nating indirect investing para dito mo pwede kang mag-aral dito na
kung paano ba ang stock market investing. Kasi ang mutual funds lang din is ininvest din naman yan sa stock market eh. Ang kagandahan lang sa mutual fund, meron siyang sariling fund manager na siyempre, mas alam natin na mas marunong yung kaysa sa atin. Di ba? So, siya yung nagde-decide kung saan niya i-invest yung pera natin, sa kung ano yung pag-i-invest niya at kailan siya bibili, di ba? So, siya yung mas maraming alam diyan kaya mas maganda ang mutual fund investing. Ano ba ibig sabihin ng mutual fund? Ang mutual fund po is a fund, uh, pool of invested funds. Kung meron kang investment, nag-invest din ako, nag-invest sila, nag-invest tayong lahat, yan po nilalagay natin sa isang pool of invested funds at minamanage po yan ng isang professional fund manager. Okay? So, kung gagawin or sa Tagalog kasi ang tawag diyan siguro kung alam niyo yung tawag yan is yung parang nakikibakas ka, nakikisali ka lang or nag-participate ka, di ba? So kung ito yung pinakamainam na pwede kang mag-start kung gusto mo talagang makapag-invest sa or matutong mag-invest sa stock market na hindi ka muna dediretso. Okay? Huwag ka muna dumili sa stock market. Mag-mutual funds ka muna. Kasi habang binabasa mo o pinag-aralan mo yung mutual funds, kung paano pinag-invest, ini-invest ng professional fund manager yung funds natin sa mutual fund, matutunan mo rin kung paano hawig naman talaga to sa sa stock market investing. Diba? So, pagka magkaroon ka na ng or natuto ka na rito, pwede ka na mag-invest or kung gusto mo mag-level up, pwede ka na mag-invest directly sa stock market. At dito sa IMG, meron din namang training sa stock market investing. Okay? So, dito muna tayo sa mutual fund. So, ang mutual fund, ano po ba ang rason? Primary reason kung bakit pinakamainam ang mutual fund investing. Ito po siya. Low capital, convenient, liquidity, professional management. Okay. Sa mutual fund kasi dati, nung 20 years ago, ang capital po dyan, minimum capital niyan, minimum average capital sa sa pag-invest ng mutual funds is around 100,000 bago ka makapag-invest. So, ngayon po, binabaan na po yan to 5,000. At recently lang din, pwede na din tayong mag-invest kahit 1,000 o 500 pesos meron ka. Pwede kang magdagdag sa mutual fund mo. Diba? So, low capital, di mo kailangan malaki kung mag-open ka ng account, di mo kailangan malaki na pera. Pwede kang invest muna kahit 1,000 o 5,000. Diba? Then, convenient. Bakit po kinatawag na convenient? Okay. So, dito muna tayo sa professional management. Kaya ang mutual fund kasi, meron niyang professional fund manager na nagmamanage sa fund natin. Diba? Siya yung nagde-decide. So, sigurado din tayo na mas maraming alam yan kasi they've been in stock market for how long? 20 to 30 years na. So, mas marami silang alam kaysa sa atin. So, ipagpabaya muna natin sa kanila yung pagmamanage ng ating fund or ating savings, di ba? Wala naman silang, lahat naman ng professional fund manager o isang mutual fund, wala naman yung pangarap or goal eh. Ang goal ng isang professional fund manager is kumita yung pera natin. Kasi pag kumita yung pera natin, kumita din sila. Pag hindi kumita yung pera natin, hindi rin sila, medyo wala din silang kita. Kaya yun lang talaga ang goal nila is to earn ang mutual fund or ang mutual fund natin. Diba? And convenient. Kasi ngayon kasi pwede ka nang mag-invest kahit hindi mo kailangan pumunta dun sa office ng isang mutual fund company. Diba? Pwede ka rin, meron na tayong online, meron din tayong tatawagan mo na lang, di ba? Then, dito, lalo na kung IMG member ka.
medyo madali na kasi diretso na tayo makipag-usap sa Rumber. At si Rumber nagre-reply naman agad. Yan yung pinakamaganda lang sa Rumber. Di ba? Then, ang statement of account din yan is nare-receive mo yung iba't ibang klase kasi yung iba't ibang mutual fund. Yung iba, monthly ang statement of account. Meron namang quarterly ng statement of account. So, marireceive mo yan sa email mo. Hindi mo kailangan hindi na kailangan email yung dapat paperless na tayo ngayon eh, di ba? So, dito sa Rumber, halos paperless na lahat. Kung meron naman doong option na ilalagay mo na gusto mo ng paperless or gusto mo ng papel, pero ako nilagay ko talaga is paperless. So, sa email ko na-receive yung statement of account ko. Okay? At liquidity, ito yung, pag sinabing liquidity, ito yung madali mo siyang ma-convert into cash. Let's say, for example, kung gusto mo mag-redeem sa mutual fund account mo, let's say, gusto mo nang mag-redeem ng 50,000 o 100,000, pwede kang mag-fill up at i-email mo lang yung redemption form. Then, maglagay ka doon kung ano yung bank account na paglagyan. Kaya, convenient at liquidity, ibig sabihin, madali kang makaka-withdraw. Diba? So, 5 banking days, average, andun na, nakakapasok na yan sa bangko mo yung redemption mo. Pero, sa mutual fund kasi, dito sa IMG, hindi natin ganong pinopromote yung pagre-redeem. Ang pinopromote natin, tulungan natin yung mga kasama o mga member natin na maglagay o magdagdag, hindi mag-redeem o mag-withdraw. Diba? Kasi pag wini-withdraw mo yan, paano tutubo yung fund mo? Diba? So kung madalas or i-withdraw mo lang din naman, huwag ka nang maglagay pagdating sa mutual fund investing. Huwag mo nang ilagay yung pera mo doon kung sakaling i-withdrawhan mo lang din naman. Kasi pagka i-withdraw o magre-redeem ka at bagsak ang market, lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon, bagsak ang stock market, pagka ikaw nag-redeem this time, malamang sa malamang, lugi ka. Ba? Kaya dapat long term tayo dito sa mutual fund investing. Okay? And then merong pinakamagandang primary reason is yung diversified at saka safe. Ba? Unahin muna natin si safe. Bakit po safe at bakit po diversified? Pag sinabing diversified, hindi lang isa ang pinag-inbisan ng mutual fund. Lagi yan top 10 biggest company sa Pilipinas, doon lang sila nag-i-invest. So, hindi lang isang company pinag-inbasan. Kung medyo malugi yung isang company, pwede pang bumawi yung ibang company. Okay? And then, safe. Bakit safe? Mutual funds are highly regulated by Securities and Exchange Commission. Ba? Ito. How safe is mutual fund? Ito po siya. Sa nagiging batas na po kasi ang nagre-regulate sa mutual funds, it is governed by Investment Company Act RE 2629. Ito na yung batas na nagre-regulate sa mutual fund. So, kung hindi pwedeng magiging mayroong may mga illegal dyan kasi syempre malapit ka sa kaso niyan, di ba? So ito, ang Security Exchange Commission sees to it that all mutual funds comply with the regulations, di ba? Kasi ang kung bakit na tatlong entities doon sa isang mutual fund. Merong independent auditor, yung independent auditor, meron din custodian bank at merong fund manager. So yung fund na nilalagay natin sa mutual fund, hindi po yan hawak ng fund manager or yung mutual fund company. Ang fund na yan or pera na yan, hawak po yan ng tinatawag nating third party custodian bank. Di ba?
So, ang third party custodian bank, siya yung may hawak ng pera at ino-audit yan ng isang independent auditor. Ang auditor na yan, kailangan mag-match yung mutual fund company at kung magkano yung fund na nasa bangko. Dapat nagmamatch yan. Diba? So, hindi pwedeng itakbo ni fund manager yung fund natin. Hindi rin yan pwedeng i-forfeit ng isang bangko. Kasi meron ding nag-audit dyan. Okay? Yan yung ganyan ka-protected or ganyan ka-safe ang mutual fund sa Pilipinas. Diba? Kasi ang sinisigurado ng gobyerno na tayong mga pangkaraniwang Pilipino, hindi tayo dapat dihado o hindi dapat yung risk dapat wala sa atin or minimize the risk. Okay? That's how safe mutual fund is. Then, ito po yung in partnership with RAMPBER, meron tayong mga direct access sa mga mutual fund na yan. Pwede tayong mag-invest sa mga mutual fund na yan na walang mga fees. At ang tawag po dyan is you can invest with no entry fee sa mutual fund na partner natin dito sa RAMPBER. Okay? So yan ang advantage kung member ka ni IMG. Pero kung hindi ka member at gusto mong mag-invest sa mutual fund, kailangan mo dumiretso mismo doon sa mutual fund, which is subject ka ng mga tinatawag nilang entry fee or sales load fee. So dito sa IMG, pag member ka ni IMG, hindi mo na kailangan dumiretso doon. Dadaan ka kay RAMPBER at pag ikaw ay member na IMG, wala po ikaw babayaran ng mga fees. Pag nag-invest ka ng 1,000, 5,000, 10,000, buo po yan papasok doon sa account mo. Okay? Wala po yung bawas. Okay? So, paano ba gumagana si mutual fund? How it works? Ganito. Tayo lahat, halimbawa, meron tayong savings at nilagay natin sa isang mutual fund company. So, may pera ka, may pera ako, may pera sila, may pera. Ang pera natin lahat nakalagay, kung nag-invest tayo sa isang mutual fund company, yung mutual fund company na yan lang yung nagde-decide kung saan i-invest, pero ang pera, nandun yan sa investment or andun yan sa third-party custodian bank. Okay? At halimbawa, pag ikaw nag-invest, ang resibo mo, yun yung tinatawag nating converted into number of shares. So, yung pinanghahawakan mo is yung shares. Diba? So, yun yung pinaka-resibo mo. Then, yung shares, hindi nagbabago yan. Yung number of shares, hindi nagbabago. Ang nagbabago lang is yung price per share. Okay? So, halimbawa, pag ikaw nag-invest sa mutual fund company, ang mutual fund company, pwede kasi niyang i-invest yan. Halimbawa, kung ikaw ay nag-invest sa stocks o equity fund, si mutual fund company, siya yung doon siya namimili ng mga equity funds. Diba? Pero kung nag-invest ka sa bonds naman, si mutual fund company, doon din namimili sa mga bond fund. Okay? So, dalawang klase lang talaga kasi yung fund or stocks or bonds. Yun lang. Diba? Pagka mayroon kang mga ibang mga mixture of funds na yan, yung kalahati stocks, kalahati bonds, yun na po yun. Ang parang tinitimpla na lang nila yan, pero dalawang klase lang ang fund na pwede kang mag-invest. Okay? So, pag yan kumita, ibabalik yan doon sa mutual fund company at ibabalik sa atin. O mayroon tayong kung ilan o magkano yung ilang shares meron ka at kung magkano yung value ng stocks mo, ng shares mo, ibabalik sa atin yan. Okay? Kung magkano yung nilagay mo, yun din yung percentage na kinikitain mo. So, ganun lang kasimple si mutual fund. Okay? Then, pakiyan muna natin itong aking pinsan para malaman nyo kung paano ba talaga ang isang mutual fund. Okay? If you're anything like me, you love to travel. But travel takes a lot of planning. At madalas, a lot of money. But so does anything worth having in life, diba? So here's a secret that helps me with my life, especially my finances. Mutual funds.
Okay, I know what you're thinking. Mutual funds are scary, complicated, but that's what I used to think. But I learned that they're actually pretty simple. I'll show you. A mutual fund pools the money of different people or investors. That's why it's called a mutual fund, which means together. Together, mutual fund investors put their money in different securities depending on the kind of fund. Think of it like traveling with your barkada. You share the highs and lows of the trip, and you share the risks and the potential rewards. You don't figure out your travel plans alone. Sometimes you get a travel agency to help you out. Mutual funds are the same way. They're managed by professional fund managers who make sure your money grows over time. Just like how travel agencies handle messy travel details so you don't have to. All mutual funds have the same thing in common. They're all designed to grow your investment. Most mutual funds are designed for the long haul. That's because the value of mutual funds goes up or down depending on where the funds are invested in. But you'll earn more from your mutual fund investments than leaving it in your bank account. This makes mutual funds great for that trip to Europe you have always wanted to take, or that car you've always wanted to buy, or that house you've been dreaming of. And here's the best part. You can start investing in mutual funds for as low as 5,000 pesos and add to it anytime. Remember, the earlier you invest, the faster your money will grow. But you have to plan for it, just like traveling. Start investing today. I bet you have a lot more questions, but don't worry, this is just the start of our trip together. Remember, when it comes to growing your money, make it mutual. Invest with Sun Life Asset Management. Find out how you can start investing by visiting brighterlife.com. So yun yung isang partner natin. Sana naintindihan nyo ba? Medyo di ko gano'n naintindihan eh. English kasi. Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo. Hindi yata naintindihan. Ano? So, introduction pa lang yun ha. Ito na yung totoong ating topic. So, we will talk about goal setting, goal and fund matching. Bakit kailangan natin, why we need to invest, di ba? Mutual fund basic, then how do I start? How do I invest regularly? Ito yung ating pag-uusapan ngayong gabi. So, di ba? So, ito yung mga what happens sa stock market natin noong by presidents. Hindi ko sinama si rito, si PBBM kasi hindi pa naman tapos yung term niya. So dito muna tayo sa mga tapos na. Okay? Kung titingnan niyo yan, ang daming nangyayari sa Pilipinas, pero yung graph ng stock market mula noong 1988 hanggang 2022 natapos ang term ni President Duterte. Ang daming mga nangyaring hindi maganda, pero kung titignan nyo, tumataas yung market by average. So, ang ibig sabihin lang dyan, kahit anong mangyari, kung nag-i-invest ka sa mutual fund regularly, sigurado, kikita ka pa rin. Kumikita yung fund mo, hindi yun mababawasan or yung stock market naman kasi is up and down eh, di ba? Ang mamaya pag-usapan natin kung ano ba yung mga strategy na pwede mong gamitin, di ba? Kasi kahit anong mangyari, kahit may kudita pa yan, tataas pa rin yung makakabawi pa rin ang stock market. Kahit bumagsak man yan, babawi yan at babangon yan over time, ba? So ganun kahaba yung pinag-usapan nating years of investing. So regardless kung sino man yung presidente, kung ano man yung nangyayari sa Pilipinas, ang stock market tataas at tataas talaga yan. Diba? Kaya pagka medyo may naririnig kayo, ay bagsak ang stock market, ayoko mag-invest sa stock market or kahit sa mutual fund. Mali po yan. Dapat mag-invest ka lalo pagkabagsak ang stock market. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho pa naman at mahaba pa yung length of investing time mo. Okay? So, titingnan nyo yan. Ito yung forecast. So, kahit bumagsak pa yung stock market na yan, babawi at babawi pa rin yan. Okay?
So, ito yung una. Ano ba yung pagka mag-i-invest tayo sa mutual fund, tatanungin niyo yung sarili niyo, para saan ba o para saan ba yung fund na para saan ba yung pag-i-invest ko? Ano ba yung pinag-iipunan mo? Halimbawa, ito yung mga top listahan, mga top ipon challenge sa Pilipinas. Pag nung tinanong sila kung ano yung pinag-iipunan is laging ito yung mga sagot nila, savings for the future, ba? Ganong sa mga tinanong, ito yung mas marami yung sinabi na savings for the future, then tuition fee ng mga anak nila, emergency fund, housing fund. So, ang pinakamalayo o pinaka-konti is yung sasakyan. Pero sa akin iba, di ba? Dati, ang number one, bakit ako nag-ipon? Dahil gusto ko magkaroon ng sasakyan. Yun yung pinakauna ko talagang goal dati. Dati yun. Di ba? So, over time, nagbabago naman yung priorities natin eh. Di ba? Noong una ko nag-invest sa mutual fund, yan talaga yung pinakaunang goal ko, yung car na yan. Kasi dati gusto ko talagang magkaroon yan. Pero over time, nagbabago siya kasi nag-iiba din yung estado mo sa buhay, nag-iiba din yung pangangailangan ng family mo. Diba? So nag-iiba din yung priority. So ito lang naman ay isang survey. Pero pag ikaw mag-invest sa mutual fund, ito talaga unahin mo. Para saan? Ano yung goal mo? Okay? Diba? And pag may goal ka na, ito yung pangalawa. Invest in what's most suitable for you and matches your goal. Halimbawa, ano bang halimbawa sa goal? Diba? Ano bang tingin nyo halimbawa sa goal? Ano ba yung purpose bakit na nag-invest? Yung kanina, halimbawa is kailangan mo ito yung mga halimbawa, kailangan mo ng retirement fund, diba? So, bawat mga goal kasi, mayroong pwedeng maglagyan ng mutual fund na mutual fund product. So, kung ano yung goal mo, pwede mo magkakaroon ka ng pinaka-ideal na pwedeng i-match doon sa goal mo. Okay? So, bakit tayo or why you need to invest? Sa mga SMD or sa mga datihan na, tingnan muna natin, ilan ang hindi pa member na nandito? Tingnan natin. Try muna natin. Yung hindi pa member, meron bang naka-join na hindi pa member? Motivation. At ang pangalawa is to achieve your financial goals. Kasi yung tayo iba't ibang yung pangarap natin, iba't iba yung goal natin, pero iba't iba din yung presyo niyan. May mahal at meron ding kaya naman natin bilhin over time. Pero ang sinasabi rito is financial goal, ibig sabihin may presyo yan, sigurado. Diba? May presyo or medyo mahal yan. Kasi hindi mo naman agad-agad mabibili yan pagka medyo mahal, kaya kailangan nating pag-ipunan. Dalawa lang to huwag niyo pong kalimutan to beat inflation and to achieve your financial goal. Unahin natin, ano ba ibig sabihin ng inflation? Wala. Yung nakasagot kanina, sino ba yung nagsagot kanina na to beat inflation? Ito, ang last na sumagot is si Nyorilyn. Dahil sinagot mo is to beat inflation, ano ibig sabihin ng inflation? Kahit anong in layman's term or yung sa pagkaunawa mo na lang. Ano ibig sabihin ng inflation? Sige. Pwede kang mag-call a friend. Okay, may sumagot, okay. Pagtaas ng bilihin, hindi lang pagtaas. Pwede ring pag tumaas yung bilihin, ibig sabihin bumababa yung value ng pera mo. So yan yung ibig sabihin ng inflation. Pero ito yung the best example, panoorin natin to. Ito yung best example ng inflation. Hindi ba?
ใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ No split ba? จะอิ่มเหรอ Oh, di ba? ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ So, yan yung ibig sabihin ng inflation. Okay? So, your money decreases in value over time. Diba? Kaya, kailangan nating mag-invest or dapat ka man tayong mag-invest doon sa ilalagay natin yung fund natin o yung savings natin doon sa investment na nagbibigay sa atin ng mas mataas na percentage kaysa inflation. So, ang average inflation sa Pilipinas, dapat mas mataas yung investment na pinaglagyan mo ng pera mo. Kung ang average inflation sa Pilipinas is 5%, ibig sabihin, mas mataas doon or equal doon mo ilalagay yung investment o yung savings mo para hindi ka malugi or hindi ma-decrease ang value ng pera mo. Kasi pagka mas mataas or pagka tumubo yung pera mo doon, sumasabay sa inflation, so hindi malulugi o hindi siya bababa. So sumasabay lang siya. Yan yung pinaka-conservative. At mas maganda kung mas mataas ang interest rate para mas malaki yung interest ng savings mo. Diba? So, yan yung number one. At ang pangalawa naman is na rason kung bakit tayo mag-invest is to achieve your financial goals. Kasi yung mga financial goals natin karamihan o yung mga pangarap natin karamihan, medyo mahal yan eh. Hindi naman natin kayang bilhin yan one time. So para mabili mo yung bahay mo, yung pangarap mo, gusto mo magkaroon ng sarili mong bahay, sarili mong lupa, mapag-aral yung mga anak mo pagdating ng panahon. So yun po ay hindi mura. So mahal yan kung kailangan nating mag-invest o pag-ipunan natin. Okay? Kasi kailangan mo lang na maliit na halaga. Pagdating ng panahon na kailangan na, nakaipon ka na. Okay? So yan yung ibig sabihin ng to achieve your financial goals kasi medyo mahal yan. Ba? Ito yung mga pangarap na kadalasan sa Pilipinas. Ba? Mga Pilipino po ang nagsagot niyan. Ang una, lagi is mapag-aral yung mga anak sa magagandang school. Pangalawa, magkaroon ng sariling bahay at lupa. At ang pangatlo, magkaroon ng sasakyan. Ang pang-apat naman po is magkaroon ng retirement savings fund at makapag-travel, makapag-walwal pagdating ng panahon. Diba? At ang panghuli is magkaroon ng fund for retirement. Diba? So yan ngayon,
Para ma-achieve mo yan, ang sekreto is kailangan lagyan mo ng presyo. Ba? Lalagyan mo ng presyo yan kasi medyo mahal yan eh. Lagyan mo ng presyo para masimulan mo masimulan mo na kung magkano kailangan mo ipunin every or overtime. Diba? So, that's your goal. Iba-iba naman tayo ng pangarap, iba tayo ng goal. Ikaw kung nasaan man sa'yo ang priority dyan, kaya isa lang naman ang pwede natin gawin pag-ipunan. Diba? So, lalagyan mo siya ng presyo una. Diba? Magkano ba kailangan mong bahay? Kung gusto mo ng 1 million na bahay, ilagay mo 1 million. At kung kailan mo kailangan, dalawa yan. Lagyan mo ng presyo at lagyan mo ng petsa para makakuha mo yan. Halimbawa, 1 million ng bahay ang gusto mo ipatayo at kailan? After 10 years, after 15 years, or after 20 years. Nasa iyo yan eh. Ikaw ang mag-design yan kung magkano ilalagay mo para ma-achieve mo yung 1 million goal mo. Diba? Kasi pag wala kang goal, nag-i-invest ka lang sa mutual fund, nakikiuso ka lang, dahil yung mga kasama mo may mutual fund, nakiuso ka, kumuha ka rin, nag-open ka rin ng account sa mutual fund. Pero wala kang goal, walang mangyayari dyan. Sigurado yan. Pero kung nilagyan mo ng goal, bawat mutual fund na inopen mo ng account, ito para sa bahay ko, kumuha ka ng isang mutual fund, nag-open ka ng account, ito naman para sa mga anak ko, para pag nag-aaral sila, may mahuhugot o may ma-withdraw ka para pambayad ng tuition nila. So, yan yung ibig sabihin ng magkaroon ng goal. Diba? And, pag may goal ka na, you have to take action. At pag take action, kailangan mo consistent. Diba? Kasi, para makuha mo yung goal mo, kailangan mo ng tinatawag nating instrument or sasakyan para makapunta ka dun sa goal mo. Yan yung you need to take action. So ang pwede mong sakyan is or pwede mong gawin is mag-invest ka. That's one of the vehicle na pwede mong sakyan papunta dun sa mo. Diba? Bakit ulit kailangan mag-invest? Ito ganito. Halimbawa, kung nag-iipon ka lang ng 5,000 per month, kada buwan, nag-invest ka ng 5,000, nag-iipon ka. Sa bangko o sa ilalim ng unan mo, naglalagay ka ng 5,000 every month. After 10 years po niyan, 600,000 ang maiipon mo. Pero kung hindi mo siya nilagay sa ilalim ng unan mo o sa bangko, nilagay mo siya sa isang investment company or investment vehicle, 5,000 per month, ganun pa rin yung iniipon mo, pero nilagay mo siya sa investment. After 10 years po, 1.2 million yan. So, ganyang kalaki ang diferensya kung iniipon mo lang yung pera mo sa bahay mo o sa bangko mo. Diba? Kaya, kadalasan, bumababa talaga ang value dahil dito pagka hindi mo ininvest yung pera mo. Okay? So, ngayon, pag may goal ka na, ang mga pwede mong gamitin na sasakyan is yung mutual fund. Lalo na pag baguhan ka pa lang sa investing, mutual fund ka muna. Dito ka muna. Ba? Halimbawa, kung ikaw ay, sino ba yung 20 years na rito sa nagiging OFW? Iyan nyo nga. Sino yung 20 years na mahigit na nagiging OFW? Kasi kung nung unang OFW mo, nag-iipon ka ng 1,000 pesos, in 20 years time, konti na lang kulang, milyonaryo ka na, may 1 milyon ka. Kung nag-iipon ka ng 1,000 pesos. Pero kung nag-iipon ka ng 2,000, ang 2,000 mo, 1 milyon yan in 15 years. Kung kaya mo nang mag-ipon ng 3,000, 15 years time, 1.5 billion yan. Pero kung kaya mo mag-ipon ng 5,000 per month in 10 years time, meron kang 1.2 million. Ba? Ganun kaganda o ganun kalaki ang perang savings mo kung nilagay mo siya sa mutual fund or sa savings or sa mutual fund account mo. Kaysa naman nilalagay mo lang sa bangko kahit na halos walang tubo yan. Yan po yung wealth calculator natin dito sa IMG. Pero kung kaya mo ng 10,000 every month, magkano yan after 5 or 10 years? Di ba? So, kung mahaba pa yung time mo,
kahit maliit yung nilalagay mo, makukuha mo yung 1 million. Pero kung medyo malapit ka ng umuwi o malapit ka ng mag-retire, wala ka ng ganong time, pwede mong gamitin, lakihan mo yung savings mo or investment mo para ma-achieve mo pa rin yung goal mo in kung ano yung length of time na kailangan mo ma-achieve. Diba? So, meron lang challenge dito sa mutual fund. Kailangan consistent ka at discipline. Kung may goal ka na 1 million na savings sa mutual fund mo, kailangan consistent ka naglalagay. Halimbawa, meron kang 20 years to invest o 20 years na mag-ipon. So, ang kailangan mo nang gawin, maglagay ka consistently kahit 1,000 every month. At kung kailangan mo ng 1 million in 15 years, consistent maglagay ka ng 2,000. 1,000,000 din yan in 15 years. So, kasi pag hindi ka consistent, huwag mong asahan na makukuha mo yung 1 million in 10 or 15 years. Diba? Yan yung challenge dito sa mutual fund. Dapat consistent at discipline. Kahit anong mangyari, kahit kapos, maraming nang hihiram sa'yo, kaya mo pa rin maghulog sa mutual fund mo. Maraming nangyayari, yan yung tinatawag nating disciplined approach. Disciplinary tuloy, na guidance tuloy. No? So, consistent at discipline, sigurado makukuha mo yung goal mo. Okay? So, ano pa? So, you can create your own millions. Halimbawa, ito, mutual fund basic. Okay? So, ito na pag-usapan naman natin ito kanina. Ano bang ibig sabihin ng mutual funds? It's a pool of funds, di ba? So, halimbawa kung ikaw ay baguhan pa lang or gusto mong mag-invest, ito po yung klaseng mga or types of mutual fund na pwede mong pagpipilian. Ang pinaka main na types of mutual fund is bond fund and stock fund or tinatawag nating equity fund. So, ang bond fund po na yan is kumikita siya ng 6% average per annum. Diba? Ang stock fund naman, ito yung pinaka-aggressive na kumikita o na pwede kang kumita yung savings mo ng 18% per annum. Diba? So, kung medyo nasa gitna ka, kalahati bond fund, kalahati stock fund, ang tawag po dyan is balance fund. Yun yung 12% per annum. Okay? Kung medyo conservative ka or yung pera mo gagamitin mo after 2 to 3 years, gagamitin mo sa, yari, gusto mong gagamitin mo pakasal ka, meron kang 100,000. Tapos magpapakasal ka in 3 years time, 3, 4 or 5 years time. So, para kumita yung pera mo, ilagay mo siya sa money market fund na medyo safe. Pero kahit papano, medyo pumapantay siya minsan sa inflation rate, 2 to 3%. So, hindi siya bababa yung value. Pero at least tumutubo. Kaysa naman ilalagay mo sa bangko, wala ang halos tubo. Diba? So, ito yung pinaka main types of mutual fund. So, mamaya, tingnan mo kung saan ka pwede rito. Okay? So, benefits. Yon, na-explain na rin natin kanina. Diversified, tax exempt, personal requirement, affordability, and liquidity. How do you start? Ito lang. Visit your goals. Kung ano ba talaga yung purpose mo para sa investment mo. And then pangalawa, check and review the fund recommendations. Mamaya meron tayong recommendation na fund. And then, open ka agad. Kasi pagka lagi mong sasabihin, saka na, wala talaga mangyayari. Diba? Pag gusto mo magkaroon ng mutual fund account, open na. Pwede ka naman mag-open 5,000 o 1,000 eh. Diba? Then, prepare and submit the initial requirements. Ano yung mga initial requirements? Original sign forms. Pwede kang magpatulong o magpag-guide sa SMD mo. Meron tayong original sign form, photocopies, payment. Kung meron kang kailangan photocopy 2 ID. Any government issue ID, meron ka ng passport. Then dito ka sa Singapore, sigurado may passport ka. Then isa pang ID, ba? Then meron kang initial amount na pwede mong i-open. Minsan kung anong fund, minsan 5,000 na require nila, minsan 1,000 lang na-require nila. So yan yung mga initial requirements. Ang options is pwede cash, pwede cheque, pwede rin remittance or deposit slip. Okay? So, reminders lang. Ito yung ginagawa namin. Pagka nag-open ka ng mutual fund account,
na pag napilapan mo na, ang ginagawa namin is nagsisend muna na kami ng soft copy sa Rumber para ma-double check. Ang pangalawa, maglagay ka ng mailing address, email address, then completely fill out the forms. Write NA if necessary. Wag niyong i-blank. Kung hindi applicable sa inyo, lagyan niyo ng NA. Kasi pagka hindi niyo lalagyan, tatanungin kayo ni Rumber kung ano yung bakit walang nakalagay doon. So pagka hindi applicable sa inyo, lagyan niyo ng NA. Okay? So mutual fund, ito yung mga klaseng mga mutual fund company na pwede nating pag-invisan. Okay? Andyan si Atram, Soldivo, si Piliquity, FAMI at BPI. BPI Wealth, hindi bangko yan ha. Si BPI Wealth is a fund manager. Diba? Yan yung sa BPI na hindi yun bangko. Ang ito is nagmamanage ng mga investment ng BPI. Okay? At ang Sunlight, kapartner din natin yan. Then, yes, no entry fee. So ngayon, ito yung mga initial forms na kailangan mo. Diba? Pagka sa Soldivo, Philam, Atram, Sunlight, Piliquity, at FAMI. So, ito yung mga forms na pipil upan natin pag isasabit natin sa Rumber. Okay? Yes, cash. Then, payment option for Soldivo, pwede ka kasi sa Soldivo kasi meron kasi over the counter, meron ding sa online banking ang BPI. Karamihan, lalo na ako sa BPI talaga yung ginagamit ko kasi halos lahat pwede magagamit ko sa lahat ng mutual fund halos. Kahit sa IMG. Diba? So BPI yung inopen ko na online banking para pag madali sa Soldivo, madali sa Philam Life, sa Philiquity, madali lang din naman. Diba? Lalo sa Atra, madali lang ang paglalagay ng fund. Then, so, email confirmation, printed confirmation, statement of account. Ang statement of account, kadalasan sa Soldivo is upon request. Pero kung may nagbibigay, pwede kang mag-email na kailangan mo ng statement account or mayroon tinatawag silang every quarter. Ba? Na may marireceive ka sa email mo na statement of account, lalo na sa Philam, Atram, at saka sa Sunlight. Ang Philiquity lang na iba, every month may matatanggap ka statement of account na sa email mo. So, ang option ko is statement of account, hindi ako nagtitik doon sa printed. Ba? Kasi pag mahal mo kalikasan, dapat paperless na tayo. Hindi mo na kailangan ng papel, hindi mo na kailangan ng hard copy. Okay? Then, tingnan mo to dito sa Soldivo. Ito yung interest na niya. Ito yung mga tinatawag nating, hindi pala interest. Ang tinatawag natin na mga sales loan. So, entry fee and exit fee. Ba? So, pagka member ka ni IMG, hindi mo na kailangan yung, hindi ka subject doon sa entry fee. Okay? So, wala pong entry fee. So, medyo malaki ding savings yan. Then, sa Philam Asset Management naman, ito yung kanina na BPI Wealth na ito. Okay? So, Atram, pwede ka rin mag-invest. Ito yung mga klaseng mutual fund ni Atram. Diba? Dami niyan eh. Stock fund, mayroon ding balance fund. Then Sun Life, ito yung pinakamagandang medyo nagiging isa sa paborito ko na yung Sun Life ngayon. Mamili ka lang dyan. Ang raming maganda dyan. Then, ang Philiquity, ito yung pinakauna kong mutual fund. Diba? So, ito talaga yung pinag-aralan ko noong una bago ako pumasok sa mutual fund. Diba? And meron tayong FAMI na First Metro Asset Management Inc. Isa din ito sa mga partner natin ng mutual fund. Ito wala pa akong fund ni isa kahit dito sa First Metro Asset. Meron na akong sa Atram, meron halos na-try ko na yung iba. Dito lang ako wala pa kahit ni isa dito sa FAMI. Baka pwede tayong mag-open dito ulit. Okay? So ito yung tinatawag nating diversified ang mutual fund. Kasi kung titingnan nyo dyan, top 10 malalaking company. Saan nag-invest ang Soldivo? BDO, SM, Investment is in Prime, Jollibee, Ayala, International Container, Bank of BPI, Metro Bank, DigiPlus, Ayala. So yung mga malalaking companies na yan, nakaspread yung
ah, fund ni Solibo, hindi lang isang company. So, yan yung po yung tinatawag na diversified. Di ba? So, fund recommendation, ito yung madalas tinatanong eh. Ano ba yung mga recommendation? Kung ikaw stock funds ka, ang recommended po sa ngayon is maganda talaga Atram, Solibo, Pabi, Sun Life. Ba? So, ito yung pwede mong pagpipilian ng apat na to. Pwede nyo i-screenshot yan. Okay? Kung balance fund naman, ang recommendation natin is Atram, Philam. Pag bond fund is Philam, Solibo. Okay? Ito yung mga value niya, market value niya. Example lang ng mga market value ng Solibo Funds, Sun Life, Atram, Philam, Philiquity, and FAMI. So, why start now? Ngayon na. Start now. Diba? It's not how much money you make. Sabi nga nila, di ba? Be proud of your investment, not your salaries. Kahit gaano pa kalaki yung sahod mo, pero hindi ka man lang kumurot doon para mag-ipon at maglagay doon sa savings mo, wala pa rin mangyayari. It's not how much you make, it's how much you keep. How hard it works for you and how many generations you keep it for. Diba? So, hindi yan sa sahod eh. Diba? Yung iba sasabihin, maliit lang sahod ko kaya di ako nakapag-ipon. Hindi po yan sa sahod. Nasa disiplina po yan. Kung gusto mo talagang mag-ipon kahit piso o $1, ipon pa rin ang tawag dyan. Kung naipon ka ng $1 a day, magkano yan in a month? Magkano yan in a year? At magkano yan in 10, 15, o 20 years? Diba? So ngayon, para malaman natin kung anong klaseng mutual fund ba ang babagay sa'yo, is sagutan nyo lang to. Ano yon? What are the factors to consider? Goals, time horizon, risk tolerance, diversification. Okay? So ito na. Pwede nyong tandaan. Ang number 1, anong sagot ninyo? Kung ang age between A, 65, B, 51 to 65, lagay nyo. Anong sagot nyo sa number 1? Tingin nga, may sagot ba kayo sa number 1? Age reveal tayo nito. Number 2, tandaan niyo yung sagot nyo ha. Anong sagot nyo? Wala, pag sinabing capital preservation is yung hindi maapektuhan yung savings mo. Dapat mas malaki pa yung interest ng savings mo kaysa inflation rate. Diba? Kung regular cash flow, mas ang pinakamagandang nilagyan ko sa regular cash flow is yung mga nagbibigay ng dividend, lalo na sa stock market, yung mga nagbibigay ng dividend, doon ako naglalagay din para every quarter kasi nagbibigay sila ng dividend which is considered as a cash flow. Diba? And then, pag capital growth and regular cash flow, yung tumutubo yung price per share at nagbibigay ng dividend, mas maganda. Diba? Kaya lang, syempre, pagka gumaganda yung mutual fund, tumataas din yung risk. Diba? Capital appreciation, pagka tumataas yung value ng investment mo. So, hindi natin ang risk lang kasi naman dito sa mutual fund is kung mag-redeem ka, ba? Or mag-withdraw ka. Pag nag-withdraw ka na medyo babagsak ang market, yun lang ang risk mo, lugi ka sigurado doon. Pero kung hindi ka nag-withdraw, hindi ka nag-redeem, andun lang yung fund mo, pagka bumagsak ang market, stock market, ang tawag po doon is paper loss lang. Kasi pag tataas yung stock market, pag nakabawi yung stock market or yung fund mo, mawawala din naman yung logi mo eh. Diba? So, pag hindi mo withdraw, hindi mo na-redeem, may chance ka pang makabawi. Pag na-redeem mo sa mababang halaga, ay siguradong talo ka na. Logi ka na. Kaya nga, dito sa IMG,
minopromote natin na maglagay kaysa mag-redeem o mag-withdraw. Okay? So, number 1, number 2, may sagot na kayo. Number 3, I would need to withdraw my investment in ilan? Less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 5 years. Sulat nyo kung anong sagot nyo. Kasi lima lang naman yan eh. Then, number 4, I am most comfortable with the following. Return of 10%, loss of 5%, return of 20, and loss of 15, return of 30, and loss of 20. And then, ang last is return of 40 and loss of 30. So, pili kayo, A, B, C, D. Then, anong sagot ninyo? Pag maraming A, at maraming B or C or maraming D. Sino yung share nyo nga, anong sagot ninyo? May sagot ba kayong A? May sagot ba kayong, marami ba sagot na A? Sino yung tingnan natin kung ano yung pinakamaraming sagot ninyo. A, B, C, D. B. Marami kang sagot na B? Madam? B, C, B, B, C, B, C. B, B, C, B, C. Oh. Tataas ng ano niya, ha? C, B and C. So, nasa gitna kayo. Walang A? Walang D? Ito kasi yan. Kung medyo marami sagot ninyo A, ito yon. Kung A, ibig sabihin, risk averse ka at hindi ka ganong komportable sa risk, then short term lang, so doon ka sa bond. Pero kung medyo nasa gitna ka, moderate, medium term, pagka maraming B or C ang sagot mo, so doon ka sa balance fund. It's a half bond, halahati stocks. Pero kung risk taker ka, kung nasa D ka, pwede ka mag-invest to stock market. At dapat long term. Ba? Kasi kung long term investing ka, pwede ka mag-invest sa stock market. At kung medyo nasa gitna ka, pwede ka mag-invest sa balance fund. So kayo, kung mag-open kayo ng mutual fund, kung B and C ang sagot nyo, maghanap kayo ng mutual fund na balance. Huwag kayong mag-invest dun sa equity fund or stock fund. Okay? Ulitin natin ha. Kung yung maraming sagot is B and C, hanapin nyo yung balance fund. Yung mixture of bond and stock fund. Okay? Huwag kayo diretso sa strategic fund or sa equity fund. So, yun, why do it consistently? Piso cost averaging. Ito. Kasi, meron kasing kanina ang ano bang strategy? So, consistent ka lang maglalagay. Yan yung ibig sabihin ng consistent. Consistent ka maglalagay, regular amount nilalagay mo. Whatever happens sa stock market, bababa man yan o tataas, maglagay ka every month. Pag kalaunan, makikita mo, tumataas pa rin yung value ng investment mo. Okay? So, kung tatanong mo, kailan ka pwedeng magkaroon ng 1 million? Ganito ha. Para ma-hit mo yung first 1 million mo, mag-iipon ka ng 5,000 halimbawa. Initial investment niyang to ha, 5,000. Yung nag-open ka na account sa mutual fund, 5,000 yun halimbawa. Then, ang top up mo every month, kung 1,000 pesos every month ang top up mo sa mutual fund, kung sa stock or equity fund ka naglalagay, di ba? Ang total principal na nailagay mo in ilan? Kung 1,000 ang nilalagay mo, after 20 years or 4 months, magkakaroon sigurado ka ng 1 million. Yan yung future value projected. Projected future value is 1 million kung nag-iipon ka ng 1,000 pesos kada buwan. Pero kung nag-iipon ka ng 3,000 at ang 3,000 mo
sa loob ng 12 years, ang lahat ng maihulog mo is 450,000. Kung consistent ka naglagay ng 3,000 ha, pwede ka pa rin magkaroon ng 1 million pero medyo mabilis na in 12 years time. Kasi 3,000 eh. Diba? In 12 years time, pwede ka magkaroon ng 1 milyon. Pero kung medyo malaki yung nilalagay mo, naglagay ka ng 5,000 every month for 9 years and 4 months, sigurado ka pa rin magkakaroon ng 1 milyon. At ang puhunan mo dyan is around 565,000. Okay? So, ganito mo makikita na the higher the amount na nilalagay mo sa savings mo, the shorter the time na makuha mo yung goal mo. So, kung sakali, meron ka pang 10 years na mag-ipon sa mutual fund at ang value ng bahay na gusto mong ipatayo is 1 million, kailangan mo mag-ipon ng 5,000 kada buwan for 9 years. Sigurado pag uwi mo ng Pilipinas, pwede ka nang magpatayo ng 1 milyon na bahay. Okay ba? Naintindihan ba? Pero kung nag-ipon ka every month ng 10,000, 5 taon lang, di ba? Paano kung 5 taon na lang uuwi ka na ng Pilipinas? Kailangan mo ng 1 milyon. Di, mag-ipon ka ng 10,000 kada buwan, in 5 years time and 10 months, kuha mo pa rin yung 1 million mo. Okay? Yan pa rin ang value na makuha ng investment mo. Withdrawin o i-redeem mo na sa mutual fund. Pag uwi mo after 5 years, kung kaya mo mag-ipon ng 10,000 ha, pag uwi mo ng Pilipinas, patayo ka na ng bahay. Okay? Kung hindi kaya ang 10,000 pero kailangan mo ng 1 million in 5 years, maraming paraan. Do the business or IMG business para madagdagan yung pang-ipon mo. Okay? So, may tanong? Pwede nating sagutin kung may tanong. May your dreams come true. Maraming salamat at congratulations na nakapasok kayo ngayon. So, kung may mga nakapasok man na o naka-join man na hindi pa member, congrats po na nandito kayo kasi hindi po ito free sa ibang mga training, wala pong free na para sa dito po kadalasan is for members only talaga ang mutual fund. Pero ngayon inopen natin sa lahat. Kung meron nakapasok na hindi member, congrats po. Okay? May tanong o walang maitanong dahil walang naintindihan? Pwede yun. Nangyayari yun. Di ba? So, thank you. Congratulations again. Okay. Sa'yo na, madam. Pwede po kayong magtanong. Kung nahiya kayong mag-unmute, pwede nyo i-type ha. Pwede kayong mag-type para mabasa natin yung mga tanong ninyo. Jabi ako. Anything about mutual fund lang. May tanong lang ako sa Sige po. sa ano ba yun, sa sulibo. Di ba may strategic at saka ano yun, dalawa yun. Yes Kasi po. naglagay ako dyan dalawa. Dalawa Kung- nilagyan niyo po. Halimbawa bro, kung minsan matagal lang ako naglagay, mag-stop ba? Magbawas ba yun o hindi? Hindi ko na Yun lang ang tanong ko. ano ulit? Kasi Klaro yung mahina po si ano ba yun, yung ano ba bro, yung dalawa man yun, tapos kung minsan hindi ko malagyan, tapos kung makita ko ano ba yun, magbaba ba yung yung interest or mag ano ba yun, mag-stay lang yung yung ano ba yun, percent ba yun?
Kailangan Magbaba ba yun, ano? Hindi magbaba. ba yun oo. Kahit alin doon yung nilagyan mo, pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas. Ang importante lang, hindi mo ni-redeem. Bumaba, lalo na pag bumaba. Pag hindi mo pa siya ni-redeem, paper loss lang yan. Yung kanina na pag-usapan natin, paper loss lang yan. So, bigyan mo siya, kaya nga dapat long term kasi eventually, in the long run, tumataas talaga yung pera, yung value ng pera mo doon. Yung fund mo, tumataas talaga ang value doon. Ang risk lang is pag ni-redeem mo, wala ka na talagang chance makabawi. So, yung tanong nyo po, kung bababa ba ang value? Oo, kasi hindi ko ni-redeem din. Hindi ko pa Bababa, ni-redeem. bababa naman talaga eh. Bababa ba? Bababa. Yes, bababa, pwede siyang bumaba, pwede din siyang tumaas. Pero mas maganda, dinadagdagan mo. Kasi bumaba man yan, pag nagdagdag ka, ibig sabihin nun, yan yung time natin na makabawi or yan yung time natin na makabili ng marami pag bumaba. Mas maganda. Pag bumaba yung NAVs or net asset value per share or price per share niya, pag nagdagdag ka pa rin, dumadaan, mas marami kang shares na mabibili. Di ba? So, Yes po. mas maganda pag bumaba para pagka nagdagdag ka mas marami. Ang problema lang kung bumaba at nag-redeem ka at siguradong Hindi lugi po. ka. Ganun. Pero yung ano ba, ano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog? Makunan ba yun? Makunan ba kung kahit ano, kung hindi ka nakalagay? Ano ba Makunan yun? pag nakainom ng mapait. Bawasan. Oo, bawasan ba Pag ano ba? hindi yun babawas kasi yung nung nabanggit ko kanina na permanent yung number of shares mo. Halimbawa, meron kang 5,000 nilagay. Yung 5,000, ang resibo mo doon or yung kapalit doon is number of shares, which is hindi po yun magbabago yung number of shares. Diba? So, kung tataas yung price niya, price per share, tapos yung shares mo, yun pa rin yun. Pag tumaas yung price per share, mas malaki yung value ng fund mo. Pero pag bumaba yung price per share, syempre sa current situation o current na ano na yan, yung time na yan is mababa yung value ng savings mo. Pero kung long-term investor ka, wag mo nang isipin yung bababa o tataas kasi sigurado tataas talaga yan. Pag sinabing long-term investor is 5 years and up. Okay? 5 years Yung and up, ano, yan na yung pwede nating sabihin na long-term investor ka. Pag long-term investor ka, hindi mo iisipin ba na bababa yung price per share o babagsak yung stock market. Basta maglagay ka lang consistent. Pag after 5 years, sigurado makikita mo na yung result ng investment or yung savings mo. So ano yung worry mo talaga? Ano yung tawag dito? Ano yung medyo tawag dito yung ano ba yun? Point of view. Point yung of ano view. bro, yung sa Pinaka strategy. main. Yung sa pinaka-concern, kung ano ang pinaka-concern niya. Yung sa strategic. Yung strategic ba yung pinapagandang lalagyan o yung isa? Ano ba yung nakalimutan ko yung isa? Pagka ang savings mo, pagka yung investing period of time mo is 5 years and up, I can recommend you strategic growth fund. Pero medyo kung kailan ka ba nag-start ng suldibo mo? Pag-start ko din hindi pa 5 years, pero Kailan putol-putol yun? yung mga Kailan ka paglalagay. nag-start? 2020. 2020. So Yes, 5 years na ngayon. Mas, Consistent ka naglalagay every month. hindi naman. Kung may ano. So kung hindi ka consistent, pwede ka yung bond fund na lang muna ang lagyan mo lagi. Pero kung consistent ka naglalagay at medyo mahaba pa yung time mo sa pag-iipon,
I can recommend strategic. Okay? Okay, Ano bro, clear, pa-clear nga bro. Pagka medyo Pagka ano sabi mo pagka hindi consistent, happy kasi sa akin ang recognize ng voice mo. Pagka hindi consistent doon sa van fund, tama ba? pagka short term ka lang, let's say 3, 4, 5 years, 3, 4 years, below 5 years, kailangan mo na yung pera mo, gagamitin mo na. Hmm. So, pwede ka maglagay sa bond fund. Bond fund ka na lang. Pero at saka ito pa, yung nabanggit ko kanina, di ba? Pag nag-i-invest ka, dapat may purpose. So, kaya hindi ka consistent na naglalagay kasi wala nga purpose yun eh. Para saan yung pinag-ipunan mo? Kaya hindi ka every month naglalagay kasi ang sayo is ipon lang. Basta kung meron ka lang excess, yun lang doon ka lang naglalagay. Tama? tama bro. So hindi siya ganong effective. Kaya nga kanina nabanggit natin, pag ikaw mag-invest sa mutual fund, lagyan mo ng purpose para saan yan. Kasi pag walang purpose yan, basta ipon ka lang, hindi ka magiging consistent. After 3 months, minsan hindi ka in 3 months, minsan hindi ka naglalagay kasi wala nga purpose eh. Di ba? Tama bro. Kailan mo lang maisipan saka ka maglagay. Tapos nung naglagay ka, mas mataas pa yung price per share. Nung mababa, hindi ka naglagay. Kaya pag hindi kasi consistent, hindi effective yung peso cost averaging na tinatawag natin. Okay? Na dapat consistent. Halimbawa, maglalaan ka ng 1,000 every month. Consistent mong gagawin yan. Every month mo gagawin yan. Kung 2,000 every month, gawin mo 2,000 every month. Pagka may excess ka, saka mo yan idadagdag. Dapat magdi-decide ka, didisiplinahin natin yung sarili natin, magdi-decide ka, magkano ba yung ilalagay mo consistently every month? Halimbawa, kaya mo lang makakommit ka 1,000 lang every month. Ang yun lang kaya mo. Pinakamababa na yun. At kung meron kang mga bonus or mga excess na savings, saka mo idadagdag doon sa 1,000. Hindi pwedeng hindi ka maglalagay this month. After 3 months ka na maglalagay. Hindi pwede, hindi ko mai-recommend kasi hindi gagana sa iyo yung peso cost averaging. Okay? Ang peso cost averaging kasi consistent kang naglalagay para ma-hit mo yung pag bumababa man o mataas, ma-hit mo pa rin yung average. Pagdating sa averaging, kumita pa rin yung savings mo. Yes, sir. Okay. Okay? So Thank you, kung hindi mo man na-gets gaano yung back end nung purpose or nung savings or investing, ito lang pinakamadaling gawin mo. Consistent at saka regular na paglalagay. Mayroon kang regular amount na 1,000 o 2,000 every month, gagawin mo yan at consistent. Kung ginawa mo yan mula nung nag-join ka at ngayon na 5 years na 2025 na, sigurado ako sa iyo makikita mo kung gaano kaganda yung investment mo. Pero kung ngayong marami tayong mga kasama sa IMG na hindi naglalagay eh, di ba? Kung naglalagay ka lang kung gusto mo, kung kailan gusto mo, kung kailan lang meron kang pera, yes, may savings ka. Pero hindi gumana yung strategy. Di ba? Kasi malay mo, nung naglagay ka, malas mahal, di konti lang yung shares mo na nabili. Okay lang kung nung naglagay ka, mababa yung price per share, so marami kang nabili. Pero hindi ganoon eh. Hindi talaga siguradong natatamaan mo yung medyo mababa ang price eh. Kaya para effective sa'yo yung peso cost averaging, consistent. Dalawa lang. Consistent at regular ka naglalagay. Okay? Okay bro. Thank you bro. Kasi lang ako. At Dati parang nagdadalawa lang isip ko dati kasi parang ba,
kung So, lagyan mo totoo ba yun na mm. Marami naman tayo, eh. Hindi naman po kayo nag-iisa. Ako din ganyan dati, 'di ba? So, habang tumatagal, nag-a-attend ako ng training lalo na sa IMG, na-realize ko na kailangan pala talagang consistent, 'di ba? bro. Huwag kang Salamat. mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami pa yata rito. Marami tayo rito. Dumaan din sa ganyan. Okay? So, may chance pa po kayo. Sayang yung 5 years na dumaan kung hindi kayo consistent na naglalagay. Nasayang yung time. Tama. Makikita mo na sana ngayon yung kung gaano kaganda yung investment mo. Okay?